Tita, kamusta ang pakiramdam mo? Tita, puti na ang buhok mo. Pwede mo kayang kulayan ulit. Matanda na tayo. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Ang Detsin Group ay naging mabuting kumpanya noong Agosto 2024. Ang General Manager na si Wang Detsin, ang magiging pinakabatang babaeng pinakamayaman sa kasaysayan ng Haishiyong Tech Consulis. Ang General Manager ng grupo na si Wang Detsin ay magkikita at mag-usap sa mga opisyal ng lungsod ngayong araw. Chunyan, ang galing talaga ng anak mo. Naging pinakabatang babaeng pinakamayaman sa Haishi. Talaga nga. Masaya sa anak na lalaki sandali, masaya sa anak na babae habang buhay. Yan, ang galing-galing mo talaga. Hintayin mo na lang ang magandang buhay sa huli. Salamat sa inyong mga tita sa pagtuturo. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, sa pagbibigay ng itlog at paggawa ng kumot. Paano makakapag-aral si Detsin? Nakaahon ka na rin. Tawag ni Detsin, sagutin mo na. Hello, mabumili ako ng bahay sa lungsod. Lumipat ka na dito para magkasama tayo. Huwag na. Magtrabaho ka lang ng maayos sa lungsod. Huwag mo akong intindihin. Hindi pwede yun. Maagang nawala si Papa, hindi ako mapalagay na mag-isa ka. Bukas, papadala ako ng tao para sunduin ka. Sex na. Pero huwag mo na akong sunduin. Abala ka sa trabaho. Ako na lang ang pupunta. Detsin Group. Alam ko kung nasaan yon. Sige, kung may kailangan ka. Tawagan mo lang ako anytime. Ang galing talaga ng anak mong si Detsin. Naiinggit ako sa'yo. Siguradong pupunta kayong lahat. Mahal. Umasenso na ang anak natin. Nakapagpatayo na ng bahay sa lungsod, may pera na. Dadalhin kita para mag-enjoy. Pasensya ka muna. Kasalanan ko, nabasa ko ang papel. Anong gagawin ko ngayon? Miss, tanong ko lang, paano pumunta sa Detsin Group? Anong bus ang sasakyan? Umalis ka. Ang baho, amoy dumi ng manok. Tita, pupunta ka ba sa Detsin Group? Lahat ng bus dito ay doon din ang daan. Pakinggan mo lang, pag narinig mo ang Detsin Group, bumaba ka na. Salamat. Napaka-importante ng pakikipagtulungan sa Detsin Group na ito. Kapag natapos natin ito, kikita ang kumpanya ng bilyon-bilyon. Huwag magkamali sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Pareho tayong aksyon. May kontrata pa bang hindi natin makuha? Hindi. Sino tong nagkakalakal dito? Ito, sentro ng Haicheng City ito. Di ka dapat narito, may dala ka pang maraming bagahe. Nakakasuya, no? Tiisin mo na lang. Kung hindi nasira at ipinagawa ang sasakyan. At mahirap maghanap ng taxi sa oras na ito, hindi ako makakasama sa ganitong klaseng tao. Sa pampublikong sasakyan. Nen, hindi basura ang dala ko. Para sa anak kong babae ito. Native na manok at itlog. Tingnan mo. Umalis ka. Amoy na amoy ang baho mula sa malayo, at ipinakita mo pa? Tignan mo ang sarili mo, ang Haicheng ba ay lugar para sa mga tulad mo? Dahil sa inyong mga tulad nyo. Nagmukhang squatters area ang Haicheng. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan? Mukha namong disente. Pero ang tatalas ng mga dila nyo. Dumating na ang boss. Sige na, huwag na nating patulan. Mas mabuti nang huwag nang maghanap ng gulo. Sobrang malas. Paano nakakasakay ang mga nasa laylayan ng lipunan? Huwag kayong masyado, kung ayaw nyo sa bus, bumaba kayo. Tama, hindi naman inyo ang boss. Kayo, sex na, Mingshu. Huwag mo nang patulan ang ganitong klaseng tao. Anong nangyari, Mingshu? Anong hinahanap mo? May magnanakaw. Nadaya kayo niya. Nawala ang cellphone ko, kanina lang. Siya lang ang nasa likuran ko. At magaling pa magpanggap na kawawa ang habitual thief na to. Ikaw ang kumuha ng cellphone ko, magnanakaw. Sigurado matagal ka na naming sinusundan. Ibalik mo ang cellphone ko. Wala talaga akong ninakaw. Nagdradrama ka pa, Lola? Ibalik mo ang cellphone.
Naririnig mo ba ako? Ito yung gamit mong pangtakip, no? Yung sirasirang sako mo. Mga luma ng paraan ng mga magnanakaw. Ang ganyan, madalas ko nang nakikita. Tama. Ang galing-galing mo, halatang sanay na sanay ka. Sa tingin ko, nagkakamali kayo sa dalawang itong lola. Halatang hindi mabuting tao. Mukha namong mabait. Pero magnanakaw ka pala. May mga kamay at paa ka. Bakit hindi ka maghanap buhay ng maayos? Nanakaw ka pa. Hindi ganoon. Wala talaga akong ninakaw. Sinong tanga ang magsasabi sa iba na siya ay tanga? Bababa na lang ako, pwede ba? Subukan mong bumaba kung kaya mo. Nandiyan yan sa sako mo. Ibalik mo. Anong gagawin mo, Lola? Bakit ka nagmamadaling kunin yang sirasirang bag mo? Aminin mo, ilang cellphone na ang ninakaw mo? Nin, sa edad kong ito, pwede na akong maging nanay nyo. Paano ako magiging magnanakaw? Ikaw talaga. Karapat dapat ka bang maging ina? Huwag kayong masyadong magmalaki, mga dalaga. Huwag ninyong abusuhin dahil dayuhan lang siya. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang cellphone ko. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko ninakaw ang cellphone. Simula pa nang sumakay ako hanggang ngayon. Hindi ko siya nakita na lumapit sa iyo. Anong pakialam mo? Magkasama ba kayo? Mag-focus ka na lang sa pagmamaneho ng boss. Kung maantala ang aming usapin, hindi mo kakayanin. Kung makikialam ka pa, arereklamo kita. Pakiusap, isauli mo ang bag sa akin. Kung gusto mong patunayan ang iyong inosensya, patingnan mo ang bag kung wala ang cellphone ko. Ibabalik ko sa iyo ang bag. Sek, tingnan mo, talagang hindi ako nagnakaw. Ano to? Bakit may putit itim na litreto? Nakakadisgrasya. Ginagamit mo ang litrato para magtago, no? Ang galing mo. Ito lang ang natirang larawan ng asawa ko. Isauli mo ang litreto. Isauli mo ang cellphone. Hindi ko talaga ninakaw ang cellphone. Bakit wala ang cellphone ko? Tiyak itinago ng lola ang cellphone sa ibang lugar. Mukhang mabait ang matandang ito. Mukhang ang sama ng ugali, parang hindi naman. Nako, isauli na. Baka naman inosente siya. Mukhang mabait naman, isauli mo na. Tama, huwag mo nang itago. Mukhang mabait ang tiyahin. Huwag sila. Paano siya gagawa ng pagnanakaw? Karapat dapa. Pakiusap. Hindi ko talaga ninakaw ang cellphone. Isauli mo ang litreto. Iabot mo ang cellphone o bibitawan ko ito. Pakiusap, hindi ko talaga ninakaw ang cellphone. Isauli mo ang litreto. Iabot mo ang cellphone o bibitawan ko ito. Aray. Ang ganda mo. Ninakaw mo na ang cellphone. Ninakaw mo pa ang bracelet ko. Alam mo ba ang halaga nito? Magnanakaw, ginamit pa ang pag-agaw ng litreto para nakawin ang kanyang pulsera. Sanay na siya sa pagnanakaw. Nakaw ng cellphone, nakaw pa ng pulsera. Wala akong ginawa. Maniwala ka sa akin, wala talaga. Bakit? Ano ba nangyayari? Hindi talaga ako nagnakaw. Nakakadiri naman sa edad niya. Hindi ba siya nahihiya sa mga anak niya? Kapag nalaman ng mga anak niya na magnanakaw ang nanay nila, paano na lang sila? Sige na, nahihiya ka pa? Siya mismo, nahihiya na. Anak ng daga, matututo rin ng butas. Hindi matandang naging masama, kundi masamang tumanda. Ang mga probinsyano, pagdating sa lungsod, pangit ang mga ginagawa. Ibalik mo ang litreto. Gusto ng litreto. Sek, lumuhod ka't maghubad. Titingnan ko kung nasayo. Ang cellphone, kung hindi ka luluhod. Pupunitin ko ang litreto. Lumuhod ka't maghubad. Maghubad ka.
Titingnan ko kung saan mo itinago ang cellphone. Ha? Bakit wala ang cellphone ko? Grabe naman kayo. Nahanap na ba ang cellphone? Mag-sorry ka na kay Al. Ang ganda-ganda mo, ang sama naman ng ugali. Sabi ng iba, mapagmataas ang mga taga-Haishi sa dayuhan. Kayo pala ang sumisira sa pangalan ng Haishi. Kahit wala sa kanya ang cellphone, hindi ibig sabihin hindi siya magnanakaw. Ngayon hindi nagnakaw, pero bago. Baka sa susunod, alam ko na. Ayaw mong magsabi dahil hindi sapat ang parusa. Huwag. Mahal, pasensya na. Bakit nandito? Dumating na tayo. Mingshu, huwag na nating patulan. Ang matandang ito. Mas importante ang kontrata sa Detsin Group. Sek. Sichna, Chanrui, bilisan mo. Huwag mong maantala ang kontrata. Okay lang. Pinsan ko si Chanbin, nobyo ni Boss Wang. Dahil sa kanya, siguradong mapipirmahan ito. Maganda raw si Chanbin. Hindi ko pa siya nakikita. Ano ba? Nobya niya ang General Manager ng Detsin Group. Tara na. Hay, ang mga kabataan ngayon. Hey. Paano sumunod itong matandang ito? Susunggaban ko siya. Matanda ka, sinusundan mo ba kami para maghiganti? Hindi, hinahanap ko ang anak kong babae. Hindi ko kayo sinusundan. Hinahanap mo ang anak mo. Ang basura ay dapat itapon sa basurahan. Bakit hindi ka pumunta sa basurahan? At hanapin ang anak mo. Kung susundan mo pa kami, papagulungin ko ang mga binti mo. Sechna, Mingshu, huwag mo nang pansinin ang matandang ito. Tara na. Hoy, yan ba ang kotse ng Detsin Group? Para sunduin ang matandang yon? Marami namang mamahaling kotse dito. Hindi naman siguradong galing sa Detsin Group yan. At kahit galing doon, hindi naman siguradong. Para sunduin ang matandang yan. Sechna, Mingshu, si Manager Liu ng Marketing Department ng Detsin Group ay naghihintay na sa pintuan para sunduin tayo. Tara na. Nanay, Anak, sinundo kita sa istasyon. Bakit hindi sumasagot ang telepono mo? Nanay, ano nang nangyari sa kamay mo? bagong promote lang si Detsin bilang General Manager. Huwag nating guluhin. Sa ugali niya, baka may masamang mangyari. Wala, nadulas lang ako nang bumaba ng sasakyan. Halika, nanay, dadalhin kita sa ospital. Huwag na, maliit lang tong sugat. Tara na. Tingnan mo naman. Bakit ang dami mong daladala? Ang bigat niyan. Sa susunod, ipadala mo na lang sa courier. Sayang naman ang pera. Hindi pa naman ako matanda. Kaya ko patunghatin. CJ. Hoy, Rui. Nakita ko yung matanda, nasa mamahaling kotse. Imposible, mali ang nakita mo. Huwag kang maalarma. Tara na, nakita ko talaga. Yung nga yung matanda. Anong ibig sabihin yan? Marami namang mamahaling kotse. Naghihintay pa si Manager Liu sa opisina. Tara na. Nakita ko talaga. Hahaha, kamusta kayo? Ikaw ba si Miss Chan? Ng Dingsheng Tech? Ako si Manager Liu Li ng Marketing Department. Kamusta, Manager Liu? Ako ang General Manager ng Dingsheng Tech. Nakarating din kayo sa wakas. Sobrang importante kay Manager Wang ang partnership na ito. Kaya pinasundo ko kayo ng personal.
Makikita mo kung gaano kahalaga sa amin ito. Kung ganun ang sinabi ni Liu Li, ibig sabihin sa loob ng Detsin Group, dapat mataas ang posisyon. Hindi, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito, makipag-ugnayan sa kanya. Para sa aming Dingsheng Technology, napakahalaga rin ito. Halos lahat ng aming lakas at atensyon sa kumpanya ay inilaan para sa planong ito. Kaya, Mang Liu, kung maaari. Salita mabuti sa ating mga. Ay, syempre naman. Oh, nga pala. Ang pinsan kong si Chanbin ay nobyo ni Mang Wang. May ganoon palang relasyon? Kailangan kong alagaan silang dalawa. Talaga? Hindi ko inaasahan ang ganoong relasyon. Sa ganoong relasyon, tiyak na matatag ang ating pakikipagtulungan, mga magaganda. Maayos ba ang biyahe ninyo? Sa susunod, kung pupunta kayo sa kumpanya, kontakin ninyo ako ng maaga para masalubong ko kayo ng personal. Mang Liu, huwag mo nang banggitin kanina sa bus. May nakasalubong kaming matandang babae, ang baho-baho. Ninakaw pa niya ang limitadong bracelet ni Chan. Ganoon ba? May ganoon pang nangyari? Ah, madalas naman yan, lalo na si Chan. Maganda, mayaman, at may klaseng babae. Karaniwan na lang na pagtutuunan ng mga magnanakaw. Pero yung matandang babae, nakakadiri talaga. Hindi lang bracelet ni Chan ang ninakaw niya. Pati cellphone ko, ninakaw din niya. Ganoon ba? May ganoon pa? Sabihin mo sa akin. Ano ang itsura niya? Papahulin ko ang mga tao sa Detsin Group. Kapag nahuli, paparusahan natin. Tapos magsusorry sa inyong dalawa. Ano? Ang itsura niya. Siya yon. Sino? Anong nangyari, Mingshu? Ah, wala. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Ah, Mang Liu. Kanina mo sinabi, paparusahan mo siya. Siyempre. Mga 50 panandang pandagdag anyos, suot ay uniform ng janitor. May daladalang luma at sirasirang bag at isang maleta. Ang baho-baho ng katawan niya. Yung tingin ng mata, halatang hindi mabuting tao. Di ba? Kung sabi ni Chan na hindi mabuting tao. Hindi mabuting tao yon. Oh, nga pala, Mang Liu, Yung suot niyang uniforme ng tagalinis. Pareho sa inyong Detsin Group, pero medyo luma na. Baka naman tagalinis siya sa Detsin Group niyo. Hindi, impossible. Yung mga tagalinis sa Detsin Group namin. Magagandang dalaga lahat yun. Paano maging? Isang al na nasa 50S? Sige na, sige, mga maganda. Una ka, ang tagal na tayong hinihintay ni Boss Wang sa opisina. Halika. Sana ay matagumpay ang ating kontrata. Salamat, Boss Liu. Mauna ka po. Halika. Pasok kayo, pasok. Haha. Ma, uminom ka muna ng tsaa. Hoy, alam ko na. Pupunta na ako. Ma, may kailangan akong asikasuhin. Dito ka lang muna, hintayin mo ako, ha? Hoy, Detsin, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Huwag kang mag-alala, manasa isip ko yan. Narito na tayo, mga boss. Ito ang opisina ni Boss Wang. Sandali lang. May tatawag. Pasok muna kayo. Pamilyar yung amoy na to. Wang? Ikaw talaga ang kumuha ng cellphone ko. Nag-arte ka pa, Al. Ikaw talaga. Magnanakaw. Alam mo ba kung gaano kamahal yung pulseras ko? Gusto mo ng larawan? Lumuhod ka't hubarin mo yung damit mo. Hubarin mo. Boss Wang. Boss Wang. Ikaw pala yon. Boss Wang, kung alam lang naming mahilig ka sa cellphone at pulseras, sana sinabi mo sa amin. Kaya ng Dingsheng Tech, naibigay yon sa'yo. Pasensya na, Boss Wang. Boss Wang, patawarin mo na kami, please. Anong ginagawa nyo? Boss Wang, kung mawawala sa atin ang order na to, malulugi ang kumpanya natin. Hoy! Ano? Kanino kayo nakikipag-usap? Boss Wang? Sinong Boss Wang? Hindi ba siya si Boss Wang? Si Boss Wang namin, dalagitan na nasa 20S. Paano maging isang al na nasa 50S? Sino ka ba? Kilala niyo siya? Boss Liu, sigurado ka bang hindi siya si Boss Wang? Sigurado ako. 100% sigurado. Hahaha. Siya yon.
Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Ang sako na yon ay kanya rin. Hindi ka lang nagpapanggap na si Boss Wang dito. Gusto mo pang magnakaw ng gamit ni Boss Wang sa opisina na ito. Paano ako magnanakaw? Si Wang Detsin ang anak ko. Pinaghintay niya ako rito. Ano? Ikaw ang nanay ni Boss Wang? Naku. Mawawala ang order ko. Talaga bang nanay siya ni Boss Wang? Hindi. Kahit ang janitor sa kumpanya, hindi magsusuot ng ganyang sira-sirang damit. Paano magsusuot ng ganyan ang nanay ni Boss Wang? Impossible. Kayong dalawa, hindi siya maaring nanay ng aming Boss Wang. Napakabait na anak ng aming Boss Wang. Paano niya pababayaan ang nanay niya na magsuot ng ganyan? Tama nga. Ang estado ni Boss Wang. Paano niya papayagan ang nanay niya na mag-boss? Tama. Ang nanay ni Boss Wang. Paano magiging magnanakaw sa bus? Na nagnanakaw sa isang batang babae? At may dala pang mabahong manok? At ang malaking basket ng bulok na itlog? Sino sa mayayaman kakain nito? Eksakto. Gusto ng anak at manugang ko ng native na manok. Ito ang dala ko para sa kanila. Pwe. Ayan. Matandang manloloko ka. Nahuli ka na. Sasabihin ko sa iyo, single at hindi pa kasal ang aming Boss Wang. Saan galing ang manugang? Matandang manloloko ka. At tumunta ka pa sa opisina ni Boss Wang para magnakaw. Gusto mo bang mamatay? Alam ko na. Suot niya ang uniform ng janitor ng Detsin Group. Gusto niyang magpanggap bilang janitor. Para magnakaw sa opisina ni Boss Wang. At kami, nahuli namin siya. Boss Liu. Huwag mo nang pakinggan ang mga dahilan niya. Dakpin mo na siya. Nahuli ng tao sa opisina ni Boss Wang. Dumating na ang pagkakataon para sa promotion at sahod. Hihi. Ikaw, pumunta ka pa sa opisina ng aming Boss Wang. Magnakaw. Ibigay mo yan. Maniniwala ka ba kung papatayin kita? Ano ba yan? Hindi talaga ako magnanakaw. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ang anak ko. Ikaw, ginagago mo ako gamit ang sira-sirang cellphone na iyan. Ang cellphone ko. Siguradong nasira nila sa bus. Huwag kang maniwala sa kanyang mga dahilan, Liu. Nagsisinungaling lang siya, Liu. Pakuha mo na siya ng security. Nahuli ka na namin ngayon. Parang may nagawa pa kaming tama. Pakawalan mo ako. Kapag nalaman ng anak kong si Wang Detsin, wala ka na. Nagsisinungaling ka pa? Kapag binitawan kita. Tatakbo ka, ano? Saan ako tatakbo? Anak ko talaga si Wang Detsin. Sinungaling ka pa. Liu. Pangako mo, kapag nahuli na siya, ipaghihiganti mo kami. Gusto naming lumuhod siya at humingi ng tawad. Haha, nahuli kita ngayon. Ako na ang bahala. Papaluhurin ko ang matandang ito. Humingi ng tawad sa inyong dalawa. Zhangming, tawagan mo ang housekeeping. Gusto ng nanay ko maglinis dito. Sabihin mo sa kanila. Nagawa ko na kaninang umaga. Mabuti. Matanda na siya, hindi ko maintindihan. Kung bakit hindi siya mapakali. Hindi ako nagnakaw. Tumayo ka at humingi ng tawad. Talagang hindi ako nagnakaw. Sinungaling. Kahit hindi ka nagnakaw. Ang sinasabi ko, tumayo ka. At lumuhod para humingi ng tawad. Nababaliw ka ba? Papaluhurin mo ako sa kanila? Kapag nalaman ng anak kong si Wang Detsin, hindi kanya palalampasin. Wang Detsin na naman? Makinig ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanila. Ngayon na. Tama na. Huwag nang sayangin ang oras. Sa matandang ito, pakamantala, ang partnership natin, Ding Sheng at Detsin. Palisin nyo na siya. Baka maapektuhan ang mood ni Boss Wang. Tama si Boss Chan, maingat. Huwag nating hayaang maantala ang partnership. Tatawag ako para paalisin siya. Boss, narinig kong nag-arrange si Assistant Hang ng bagong cleaner. Dumating na ba? Hindi pa. Hinihintay ko siya para makuha ang access card. Si Assistant Hang mismo ang nag-utos. Hindi pangkaraniwan ang pagkakakilanlan ng taong ito.
Hoy, Boss Liu, may pumasok na magnanakaw sa opisina ni Boss Wang. Dalhin ninyo ang mga tao rito. Ano? Si General Manager Wang? May pumasok na magnanakaw sa opisina. Darating na kami agad. Bilisan nyo, bilisan nyo. Ayong mga ito, huwag nang mag-away, sumama kayo sa akin. Opo. Ano ang nangyari? Nasaan ang magnanakaw? Bulag ka ba? Nakadapas sa sahig. Magnanakaw na nakasuot ng uniforme ng janitor. Siya, hindi lang magnanakaw, napakalakas pa ng loob. Nagnakaw na sa boss, ngayon naman. Pumasok sa opisina ni Boss Wang para magnakaw. Ang mas mahalaga, nag-akusa pa siyang siya ang ina ni Boss Wang. Ito ay tahasang paghamak kay Boss Wang. Dalhin niyo siya agad palabas. Huwag niyo akong abalahin sa pirmahan ng kontrata ko kay Boss Wang. Nagkapusang siya ang ina ni Boss Wang. Ang taong inayos ni Assistant Zhang. Siya kaya ito? Hoy, pinapahuli ko na magnanakaw. Bakit ka nakatayo lang diyan? Kailangan ko pa bang personal na makiusap sa isang gwardiya? Boss Liu, alamin ko muna ang sitwasyon. Ali, sino po ba kayo? Bakit kayo nasa opisina ni General Manager Wang? Ako ang ina ni Wang Detsin. Naghihintay ako sa aking anak na babae rito. Mabuti na lang at nagtanong ako. Nagsisinungaling pa. Boss Liu, ano ba yan? Bakit itong gwardiyang ito ay walang respeto sa'yo? Kailangan bang ikaw mismo ang humuli ng tao? Li Zhenji. Ulitin ko, pinapahuli kita ng tao. Boss Liu, alamin ko muna ulit ang sitwasyon. Ali, sinabi ninyong kayo ang ina ni Boss Wang. Mayroon ba kayong ebidensya para patunayan ito? Tawagan niyo siya para mapatunayan. Hinahamon niya pa, tiyak na ina ni Boss Wang ito. Mali kayong lahat, ito nga ang ina ni Boss Wang. Rui, ano ang gagawin? Totoo kaya ito? Boss Liu. Li Zhenji, sinabi mong ina siya ni Boss Wang. Paano mo mapapatunayan? Paano ba mapapatunayan? Siya mismo ang nagsabi. Tangka ba? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya? Anong ginagawa mo? Itinuturing niya tayong mga bata. Kung totoong ina siya ni Boss Wang, paano siya magsuot ng ganyan para magnakaw? Si Wang Detsin ang aking anak na babae. Boss Liu, hanggang ngayon ay hindi pa malinaw ang investigasyon. At saka, hindi mo dapat sinaktan ang isang matanda. Paano kung totoong ina nga siya ni Boss Wang? Bantay, kailangan mo ba akong turuan kung paano gawin ang trabaho ko bilang Liu Li? Liu Li, tanga ka talaga. Kung nanay ni Wang to, tingnan natin kung paano mamamatay. Bilang isang bantay, di mo pa rin alam kung ano ang tama at mali? Ipapayo ko kay Wang na mag-isip ng ibang papalit sa'yo. Kahit anong sabihin, tulungan muna natin ang matanda. Sek? Sino ang nag-utos sa iyo na tulungan siya? Ako si Detsin Group Security Department Head. Ngayong nandito ako, walang sinuman ang pwedeng galawin ang matandang to. Security Department Head pala, ang lakas ng loob mo. Bilang miyembro ng Detsin Group, tinutulungan mo pa ang isang magnanakaw. Manager Liu, paalala ko lang sa'yo. Bilang miyembro ng Detsin Group, dapat maingat ka sa mga gawain at salita mo. Li Zhenji, sumunod ka na lang sa utos ng bantay. Ang dami mong sinasabi. Manager Liu, ang galing-galing mo talaga. Hanga ako sa'yo. Talaga? Ano pang hinihintay mo? Ang bagal mo, dakpin mo na. Bantay, tingnan mong maigi itong dalawa. Kakausapin ni Wang para sa negosyo. Kung maantala ang kontrata, ayaw mo bang panagutan yan? Samahan ko na po kayong umalis. Hindi ako alis. Hihintayin ko rito ang anak ko. Sige, tulungan na lang kita na tumayo. La Zhenji, inuutusan kitang dakpin sila. Hinampas ang tao ko. Sumama kayo sa akin. La Zhenji, inuutusan kitang dakpin sila, Manager Liu. Personal na sinabi ni Assistant Zhang kanina na may ipinadala si Wang sa cleaning department. Hanggang ngayon, di pa nagpupunta sa security department para kumuha ng access card. Malamang ito na yung taong yon. Bantay, sira ba ang utak mo? Nanay ni Wang, maglilinis?
Naniniwala ka ba? Grebe, ito ay isang napakalaking katatawanan. Ang nanay ng general manager ng Detsin Group, maglilinis. Anong iniisip mo? Siray ng utak mo, bantay. Di mo alam ang tama sa mali, puti sa itim. Kahit sinong may konting pag-isip, di maniniwala sa sinasabi niya. Ikaw, mas mabuting palitan ni Wang ang security department head. Wala sa inyong naniniwala sa sinasabi ng batang to. Magsisisi kayo. Di kayo patawarin ng anak ko. Sinong may lakas ng loob na galawin ang tao ko? Boss? Supervisor Zhao, itong si Lai Chengji. Sinasabi pa nitong magnanakaw na ito ay ina ni Jiwang, ako, ay tinuturuan ang iyong tauhan. Ang tauhan ko, ikaw ang magtuturo dito? Sino siya? Paano siya nangahas manakit kay Jiliu? Zhao Zhuang, hinampas mo ako? Alam mo ba, ako ang manager ng marketing department. Hindi mo ako kayang kalabanin. Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag mong galawin ang tauhan ko. Papatayin kita. Bitawan mo agad. Gusto mong mamatay? Zheng Yia. Ano ang nangyari? Sinabi ng matandang babae na ito. Siya ang ina ni Jiwang. Impossible. Paano magsusuot ng uniform ng janitor ang nanay ni Jiwang? Uniform ng janitor? Umupo. Manager Zhao, may isang tao 50 taong gulang, galing sa Zhihong City. Magtatrabaho sa janitorial department ngayon. Kukunin ang access card sa security mamaya. Ayusin mo ito. Sige, ayusin ko talaga ito. Taong espesyal na inatasan ni Assistant Hang. Baka siya nga iyon? Ate, dito ka ba para mag-apply bilang janitor? Pinapunta ako ng anak kong babae para maglinis. Ha? Zhao Zhuang. Nabaliw ka ba? Gagamitin mo ang ganyang klaseng tao bilang janitor? Nga, ninakawan pa niya kami sa boss. Masamang tao talaga siya. May ganitong pangyayari pala? Assistant Hang, anong klaseng tao? Ang inatasan mo? Manager Zhao, naparito ako ngayon para mag-usap ng kontrata sa Detsin Group. May kinalaman ito sa malaking proyektong bilyon-bilyon ang halaga. Kaya mo bang panagutan kung maantala ito? Malaking proyekto. Parang may malaking proyektong pipirmahan nga ngayon. Zheng Yia, ano ba talaga ang nangyari? Ang matandang ito. Ninakawan ba talaga silang dalawa sa bus? Parang hindi pagkakaintindihan lang ito. Ha? Hindi pagkakaintindihan? AME. Ni hindi nyo magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Ang Detsin Group ay nagpapasahod sa inyo. Para lang kayong nagsasayang ng pagkain. Wala akong pakialam kung gaano kaimportante ang kliyente mo. Ang trabaho ng aming logistics department, hindi mo dapat tinakikialaman. Nangahas ka pang manakit kay Ji Chan. Alam mo ba na ang kanyang kuya ay Vice President Chan ng Detsin Group? Ano? Sinabi mo na Vice President Chan ang pinsan niya? Ano ngayon? Natatakot ka na? Ngayon mo lang nalaman. Chan, hindi mo dapat kinakalaban yan. Talaga bang pinsan siya ni Vice President Chan? Zhao Huang, payo ko sa'yo. Agad-agad kang humingi ng tawad kay Boss Chan. Baka sakaling patawarin ka pa ni Boss Chan. Baka magsalita pa siya ng maganda sa'yo kay Ii Chan. Huwag kang humingi ng tawad. Si Chan Bin ang magiging manugang ko. Hindi niya yan gagawin. Masama kang tao. Sa ganitong pagkakataon, nakikipagkumpar ka pa. Pupunitin ko ang bibig mo. Tigil na. Siya ba ang nanay ni Boss Wang? Pagdating ni Ii Chan, malalaman na natin. Nga, kung maanyayahan ninyo si Ii Chan dito. Kung siya nga ba ang nanay ni Boss Wang. Malinaw na ang lahat. Sa tingin ko, malamang impostor lang siya. Baka wala nga siyang numero ni Ii Chan. Pangit na guard ka. Impostor daw ang boss Chan namin. Tama na. Tumigil kayo. Kung ngayon ay maanyayahan ninyo si Ii Chan dito. Lalabas ang katotohanan. Ako ang may kasalanan. Hihingi ako ng tawad. Ngunit kung ngayon ay hindi ninyo maanyayahan si Ii Chan, kayo ang magsusorry sa matandang ito. Boss Chan, tawagan mo na si Ii Chan. Pa-personal siyang pumunta at sampalin kayo. Hintayin nyo lang. Pagdating ng pinsan ko, wala sa inyo ang makakatakas. Manager Zhao, yung hotel reservation sa Imperial. Kumusta na? Huwag kayong mag-alala, boss Chan, tapos na. Mabuti. Bantayan mo ang mga waiter, siguraduhin maayos ang pag-ayos. Walang dapat magkamali. Napaka-importante ng araw na ito sa akin. Opo, Boss Chan. Boss Chan, ang pugi-pugi mo ngayon. Sino ba ang darating? Ang laki ng preparasyon. Darating ang magiging biyenan ko, kailangang magandang impresyon. Magkikita-kita ang magkabilang pamilya ngayon. Para pag-usapan ang kasal namin ni Dexin.
Maligayang bati, Boss Chan. Mag-asawa na kayo ni Boss Wang. Hindi mo alam ang pressure ko. Maraming nagkakagusto kay Dexin, bata, maganda. Sexy, mayaman, at general manager pa ng grupo. Siyempre, kukunin ko yan. Totoo, maraming nagkakagusto kay Boss Wang. Pero magkasama na kayo ng matagal. At ganoon pa rin siya sa'yo. Ibig sabihin, wala nang lalaking katulad mo. Walang makakakuha ng Dexin sa akin. Hoy, Rurui. Kuya, nandito na ako sa opisina ninyo. Hintay lang ako para magpirma ng kontrata kay Boss Wang. Sige, sundin mo lang ang proseso ng pagpirma. Sek, Naku, talagang pinsan siya ni Vice President Chan. kuya, sabihin ko sa'yo, may pumasok na magnanakaw sa opisina ni Boss Wang. Naka-uniform ng janitor. Nagnakaw pa siya sa amin sa boss. Buti na lang dumating kami agad, kundi, ano kaya ang mawawala kay Boss Wang? Ano? Paano nangyari yon? AME, nakakatawa pa. Pagdating ng mga guard, pinakawalan pa siya. Bakit pinakawalan? Dahil sabi ng matandang babae, manugang mo raw siya. Manugang ko? Boss Chan, maraming scammer ngayon. Lalo na yung mga nagkukunwari na kamag-anak. Pwede bang nahuli siya? Tapos nalaman niyang magnanakaw siya, kaya nagsinungaling na lang siya. Sabi niya, nanay raw siya ni Boss Wang. Malamang. Sabi ni Rui, yung matandang nahuli sa telepono, kilala daw ako. Pero hindi ko pa nakikilala ang nanay ni Dexin. Mukhang scammer nga ito. Hindi, para sigurado, puntahan ko na lang. Baka mali, malaking problema. Hintay ka, pupunta na ako. Parang kakaiba ang tono ng kuya ko kanina. Baka talagang nanay ni Boss Wang itong matanda? Lola, malapit na si Vice President Chan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Kung magsusorry ka ngayon, pwede pa. Hindi ako luluhod sa inyo. Tumahimik ka, Lola. Pagdating ni Vice President Chan, tingnan natin. Boss Chan, Kuya, dumating ka na. Anong nangyari? Kuya, siya ito, yung matanda. Nagnakaw ng cellphone at pulseras ko sa bus. Pinagalitan namin siya. Tapos pagdating sa opisina ni Boss Wang, nakita namin siyang nagnanakaw ulit. Siya. Sabi niya, nanay raw niya si Boss Wang, at sabi pa niya, asawa mo siya, ang kapal ng mukha mo, Xiaobin. Nandito ka na. Kilala mo ako. Ipinakita sa akin ni Dexin ang litrato mo. Mas guwapo ka pa sa personal kaysa sa litrato. Litrato. Humingi na si Dexin sa akin. Nang litrato, sabi niya ipapakita raw sa nanay niya. Anong litrato ang nakita mo? Isang beses lang humingi sa akin ng litrato si Dexin. Kung hindi niya masabi, malamang nagsisinungaling siya. Nasa cellphone ang litrato. Sinira nila, hoy, huwag kang magdadahilan. Kung hindi ka nagnakaw ng gamit namin, bakit namin sisirain ang cellphone mo? Tama, pinsan. Huwag kang magpapaloko sa matandang ito. Hindi makapagpakita ng litrato. Talagang impostor. Pasensya, hindi kita kilala. Hindi ikaw ang nanay ni Dexin. Ikaw, narinig mo ba yon, Zhao Huang? Ni hindi kilala ni Yi Chan ang matandang ito. Kung hindi impostor itong matanda, ano pa? Ganito ba ang security department ng Dexin Group? Ganito ang kakayahan ninyo. Isang matandang impostor. Itinuring ninyong nanay ng GM? Kapag kumalat to, katawa-tawa talaga. Naku, Yi Chan, buti na lang nandito ka ngayon. Tingnan mo itong si Zhao Huang. Muntik na magdulot na malaking problema sa grupo. Ang taong to, hindi bagay sa posisyon, tanggalin na lang. Tama, ang taong bulag ng ganito. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ipapahamak sa kumpanya. Tinga, Yi-chan, iminumungkahi ko. Pag-isipan mong mabuti. Ako ang nanay ni Wang Dexin. Sa ganitong pagkakataon, nagsisinungaling ka pa? Iniinsulto mo ang talino ni Yi-chan. Yi-chan, nagkamali ako. Hindi ko dapat naniwala agad sa matanda. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi ako. Patawarin. Ni hindi mo malaman ang tunay na pagkatao ng isang matanda. Paano ka mapapatawad? Ano?
Ikaw ay tanga, pati mga kasama mo tanga rin. Ni hindi mo malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao. Paano ka naging head ng security? Ii-chan. Bigyan mo pa ang aming logistics department ng pagkakataong magbago. Ay, hindi. Isang pagkakataon para iligtas ka. Ipinapangako ko, hindi na ito maulit. Tapos na ba? Kuya, tingnan mo to, isang tagapamahala ng logistics lang. Ni hindi ka na-respeto. Wala ka na bang autoridad? Sage, naiintindihan ko na. Hoy, manager. Hintayin muna natin dumating si Jiwang. Bago mo tiyakin ang pagkakakilanlan ng matandang ito. Hindi pa huli ang lahat para manakit. Anong karapatan mong magsalita dito? Umalis ka diyan. Tingnan natin kung paano kita ayusin ngayon, matandang ito. Tama na. Ano ba akala mo ito? Palengke. Kung mag-aaway kayo, lumipat kayo ng lugar. Ji-chan, nakalimutan mo na ba? May pipirmahang napaka-importanteng kontrata, si Jiwang ngayon. Ito ang opisina ni Jiwang. Tingnan mo, ang daming tao na nagkumpulan dito. Hindi ba nakakaistorbo yon? Tama, kuya. Ang pinaka-importante ngayon ay ang pagpirma sa kontratang ito. Tungkol naman sa magnanakaw na ito, pwede naman yang antayin. Mas mahalaga ang kontrata. Hindi dapat maantala ang pagpirma ng kontrata dahil sa ganitong bagay. Handa na ba ang lahat ng dokumento ninyo? Narito ang mga dokumento. Kumpleto na lahat. Kuya, ipatawag muna natin si Jiwang. Pirmahan muna natin ang kontrata. Lalong nagiging mature si Rui. Tatawagan ko na si Dexin ngayon. Papuntahin ko siya para pirmahan ang kontrata. Takpan ang bibig niya. Baka kasi mag-ingay kapag tumawag na tayo. Mga tao, hindi pa ninyo narinig ang sinabi ni Vice President Chan? Bilisan nyo, takpan ang bibig niya. Mahal, nakapagpa-reserve na ako ng restaurant. Personal akong pumunta sa private room ng restaurant. Iniilan ko ang mga waiter habang hinahanap. Namaling nakatay ko na dating ang nanay mo. Isinantabi niya ang isang napaka-importanteng meeting. Sinabi niyang personal niyang pag-uusapan ang kasal natin. Gusto ka rin makita ng nanay ko. Sa pagkakataong ito, parang unang pagkikita na lang ng mga magulang natin. Para mapag-usapan ang petsa ng kasal natin. Na pala, Dexin. Dinala ng pinsan kong babae ang mga tao sa kumpanya para pumirma ng kontrata. Ang tagal na nilang naghihintay sa opisina mo. Baka gusto mo, pumunta ka muna dito para pirmahan ng kontrata. Sige, pupunta ako ngayon. Detsin, tulungan mo ako. Nanay, Ano? Parang narinig ko ang boses ng nanay ko. Baka naman, sobra kang namimiss sa nanay mo kaya napakala ka, mahal. Naka-reserve na ang private room sa restaurant. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. okay. Siyempre, tiwala ako. Kita-kita na lang mamaya. CJ, Pupunta si President Wong para pirmahan ang kontrata. Tingnan mo, tong gulo rito. Mukhang hindi siya masaya. Sa tingin ko, mas mabuting paalisin muna sila. Tapos, pagkatapos pumirma ng kontrata, saka na lang pag-usapan. Di ba? Tama ka, pinsan. Tungkol naman sa matandang ito, pwede naman yan ipagpaliban muna. Ang kontrata muna ang unahin natin. talagang mas tumatalino ka na, Rui. Sige, sundin natin ang sinabi mo. Ang kontrata muna ang priority. MMA. Ano nang ginagawa ninyong nakatayo rito? Umalis na kayo. Zhao Huang, paalisin mo na ang mga tao mo. Dalhin na agad palabas, tong matandang manloloko. Ikaw rin, lumayas ka. Bilis, bilis. Dalhin nyo na, tong matanda palabas. Mukhang nanay, yan ni President Wang. Tingnan ko kung paano ninyo to ayusin. Bitawan niyo ako. Si Wang Detsin ang anak ko. Kapag nalaman niya to, hindi kaya palalampasin nito. Nanay nga ba talaga ni President Wang to? Hindi naman siguro ganun kaswerte. Hindi, kahit anong mangyari. Kailangan munang mapirmahan ang kontrata. Yung ibang bagay, saka na lang, pinsan. Ang ingay kasi ng matanda rito, baka makaapekto sa imahe. Takpan niyo ang bibig at dalhin palabas. Bilis, bilis. Dalhin na. Hoy, sandali, iichan. Hoy, sandali. Zhao Huang. Pinapayagan mo lang ang security mo na basta dalhin palabas ang tao. Sasabihin ko sa iyo, nakakaapekto yan sa imahe ng kumpanya. Maghanap kayo ng head cover at isuot nyo sa kanya. Sabihin ko sa inyo, kapag sinabi mo pang taga-logistics kami, babaliin ko ang paa mo. Hoy, iichan, nakita nyo na? No? Zhao Huang, harap-harapan mo pa akong tinatakot. Parang wala ka talagang respeto sa akin. Lumayas kayong lahat. Ngayon din, suotan niyo siya ng head cover. Lumabas? Sino mang makakaabala sa pirmahan, hindi ko palalampasin. Sinong may head cover? Bilis, dalhin na. Bilis, bilis. Alis, alis. Umalis na. Mga walang utak talaga ang mga security na to. Wala ni isang maasahan. Lumabas ka at sundan sila. Kapag nakita mo si Dexin, harapin mo. Huwag mong hayaang makaapekto tong matanda sa mood ni Dexin. Ano man ang mangyari. Dahil natin si Dexin para pirmahan ang kontrata. Gets, gagawin ko agad. Salamat, kuya. Pagkatapos pumirma ng kontrata, bibigyan kita ng super letting sports car. Alam kong hindi mo naman kailangan. Pero gusto ko pa rin ipahayag ang pasasalamat ko. Mamayang hapon, magkikita ang tito mo at ang nanay ni Dexin. Para mag-dinner at pag-usapan ang kasal namin. Sumama ka na rin. Sig, pupunta talaga ako.
Hoy! Sumunod ka sa akin. Ano? Dalin mo yung fire extinguisher. Sumunod ka. Ang hirap ba talagang utusan ng mga security guard ngayon? Ha? Ako, isang manager ng marketing department. Hindi ko mautos ang isang maliit na security guard. Sage. Sage, dalhin mo yan. Hoy, saan ilalagay? Halika, bigay mo sa akin. Hahaha. Ano, ha? Isa ka lang mabahong security guard. Magandang araw, Boss Wang. Yixet, nandito ba si Seichayan sa opisina ko? Opo, nandito po si Ichan sa opisina. Naghihintay sa inyo. Ano tong nangyayari? Nagsasagawa ng simulation exercise ang security department para sa paghuli ng magnanakaw. Simulation exercise? Yung mga balita kasi kamakailan. Maraming ulat ng pagnanakaw sa mga kumpanya. Kaya, si Zhao Huang nag-arrange ng exercise na ito para mapataas ang emergency response ng security department namin. Yun si Zhao Huang. Tama ba? Kung sino mang makakaabala sa pagpirma, hindi ko siya palalampasin. Ganoon nga po. Magaling, kailangan ng kumpanya ng mga empleyadong tulad ninyo. Ay, Boss Wang, sobra naman po ang papuri ninyo. Dapat lang po namin gawin ang mga ito. Yun, ayusin mo na, paalisin mo na yan, huwag nang harangan. Ang daan ni Boss Wang. Yun, kasalanan ko po. Ay, ito, yun, ituloy ang exercise. Ayo, dalhin ninyo tong tao sa security department. Tandaan ninyo, ang exercise na ito, huwag sanang makaabala sa mga taong normal ang trabaho. Ara na. Detsin, tulungan mo ako. Sandali lang. Anong gagawin? Kung mahuli ako, isisisi ko lang kay Vice President Chan. Si Vice President Chan ang nag-utos. Hindi ba't sinabihan ko ang logistics department na palitan ang mga uniforme natin? Bakit luma pa rin ito? Kami, yung bago. Na-order na yung bago, mabilis ang ginagawa pa sa pabrika. Hindi pa nadadala rito. Tingnan mo, ikaw ang nag-init ng ulo mo. Bilisan niyo sa pabrika. Palitan agad ang mga uniforme. Tatawagan ko na agad. Honey, dumating ka na. Hiet, ako si Rui. Kumusta? Matagal ko nang naririnig sa pinsan mo ang tungkol sa'yo. Abala ako kaninang umaga, pasensya na. Abala ka talaga, natural lang yon. Huwag kang mahiya. Sino ito? Manager Wang, ako po ang design consultant ng Dingsheng Tech. Ako po ang personal na nagdisenyo ng research proposal na ito. Salamat sa pagod. Walang problema, trabaho ko lang po yon. Dexin, kung wala ng ibang bagay, pirmahan na natin ang kontrata. Naghintay si Rui ng buong umaga. Kunin ko lang ang company seal. Hala, nasaan ang seal ko? Baka ninakaw nung magnanakaw kanina? Magnanakaw? Kanina po ba i-fire drill lang ng security department? Tatawagan ko si Zhangming para magtanong. Hoy, Zhangming. Nung nilinis mo desk ko kanina, nakita mo ba ang company seal? Nasa akin po ang seal. Kailangan nyo ba? Kailangan pirmahan ang kontrata sa Dingsheng Tech. Ganito na lang, dalhin mo rito sa opisina ang seal. Sage po. Naku, hindi ba't yung matandang babae? Talagang nanay ni Manager Wang? Tianbin, handa na ba ang function room? Handa na po, tita. Dumating na po ba siya? Dumating na, hahanapin ko na siya. Panahon na para malaman ni na Tianbin na ako ang general manager at chairman. Nga pala, pagdating ni Assistant Zhang,
Isama mo siya sa function room. Sige, isasama ko si Assistant Zhang. Kuya, kinabahan ako. Akala ko talaga yung matandang babae. Nanay niya talaga. Huwag kayong mag-alala, ang taong kagaya ni Dexin na napakamagalang. Paano niya hayaang magamit ng ganoon kaluma ang kanyang ina? Itama ka. Assistant Zhang, dumating na po kayo. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, sabay-sabay tayong kumain. Sakto, maging saksi kayo sa aming kasubuan. Hindi na po, Manager Chan. May mga dapat pa akong asikasuhin. Yun nga po, kayo lang ang nakakita sa chairman. Sinabi rin sa akin ni Dexin na dalhin kayo. Utos po ni Manager Wang. Narinig namin ang lahat. Mukhang. Gusto na ipaalam ni Manager Wang ang kanyang pagiging chairman. Sa lahat. Sige, sama ko sa inyo. Kung ganoon, dalhin na natin. Ang kontrata at company seal. Sakto, pagdating sa private room. Hintayin natin si Dexin at basahin ang kontrata. Sige, doon na lang tayo maghintay. Assistant Zhang, bilisan natin. Magandang araw, Manager Wang. Nanay. Ano-ano ang nangyayari? Manager Wang, ako na ang magsasabi. Paumanhin, hindi kita kilala. Hindi ikaw ang ina ni Dexin. Ako ang ina ni Wang Detsin. Sa ganitong pagkakataon, nagsisinungaling ka pa. Akala ko pa naman, nakahanap ka ng mapagkakatiwalaang mapapangasawa. Hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Matagal kong pinaghirapan para umabot sa posisyon kong ito. Dahil noong bata ako, takot na takot ako sa kahirapan. Ipinangako ko, na doble ang pagtrato ko sa'yo. Sino mang mang-api sa'yo, doble ang babayaran sa kanya. Hayan na, Detsin. Ikaw ang general manager ng kumpanya. Unahin mo ang kapakanan ng lahat. Hindi ba't may kontrata kang pipirmahan? Huwag mong isantabi ang pakikipagtulungan dahil lang sa napita ko. Masamang magiging usapan kung kumalat ito. Naapi ang nanay ko, hindi ko man lang siya matanggol. Mas masama pa ang usapan kung kumalat yun. Li Zhengyi, Narito, sa ngalan ko bilang General Manager ng Detsin Group, iniutos ko sa iyo, dalhin mo ang lahat ng gwardiya. pumunta sa Imperial Hotel, Celestial Emperor Hall. Walang dapat maiwan. Mga gwardiya, tayo na. Sandali lang mga kasama. Dating na si Detsin. Haha, Lao Chan, binabati kita. Ginoong Chan, sa wakas ay kakasal na kayo ng aming General Manager Wang. Sa pagdiriwang ngayon, dapat tayong uminom ng marami. Hahaha. Hindi ang posisyon ni Detsin ang nakita namin sa kanya. Ang pera, mga panlabas na bagay lang yan. Ang pagkatao ni Detsin ang nakita namin sa kanya. Ang kanyang kabutihan at pagiging masunurin, tama. Sa madaling salita, kahit General Manager si Wang Detsin, empleyado pa rin siya ng mga shareholder naming ito ni Detsin. Trabaho lang. Dahan-dahan. Anong ginagawa mo ito? Alam ko na, matuwid si Boss Wang. Siguradong nilikha lang na matandang, to ang kwento. Nagreklamo kay Boss Wang. Sino to? Isang manloloko lang si Boss Chan na matanda. Noon. Sa bus, ninakaw ang cellphone at alahas ni Rui Mingshu. Tapos, nagpanggap bilang janitor, pumasok sa opisina ni Boss Wang para magnakaw. Hoy, Boss Wang, huwag kang maniwala. Sa isang salita lang na matandang to, paalisin ko na siya. Hoy, bilang head ng security department, hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na to. Dinala mo pa siya sa engagement party ni Boss Wang. Ano ka ba, tanga? Hinampas mo ako? Hinampas mo talaga ako? Li Zhengyi, tama na yan. Sinong nag-utos sa'yo na magwala dito? Tingnan mo kung saan ka nakatayo. Alisin mo na tong matanda. Huwag mong abalahin. Ang engagement ni na Boss Wang at Boss Chan. Li Zhengyi, ang kit-kit mo. Hanggang sa huli, isa kang mababang uri na gwardiya. Boss Wang, anong ibig mong sabihin? Sino ang nagsabi sa'yo na mababang uri ang gwardya ng Dexin Group? Sino ang nagsabi sa'yo na pinakamababa ang gwardya? Boss Wang, ikaw mismo ang nag-appoint sa akin. Bilang marketing manager ng Detsin Group, binugbog ako ng isang gwardiya. Anong uri yon kundi mababa? CJ, ipinapahayag ko, hindi ka na marketing manager. Nagana. Boss Wang, pinagmamalupitan mo ako. Isang laway. Ang kit. Dalhin na. Hoy, huwag kang magwala dito. Ete, huwag kang magalit. Dahil lang sa isang matanda.
Nasira ang magandang atmosfera ngayon. Di sulit. Supervisor Zhao, paano mo ito pinamahala? Maghanap ka na ng tao. Alisin tong matanda. Nakakaharap lang. Nailang ang lahat. Kanino ka nagsasalita? Bakit mo bigla hinampas si Mengshu? Tao ko pa rin siya. Kuya, tingnan mo siya. Hinampas niya ako. May sira ba siya sa ulo? Dexin, anong nangyari? Bakit ka nagalit ng ganito? Hindi ka naman ganyan dati. Sa proposal ba nila? Kung hindi mo gusto, pababaguhin ko tapos na lang ulit tayo magtulungan. Proposal. Pakikipagtulungan? Ang Dexin Group natin. Paano makikipagtulungan sa mga taong ganito? Ipinapahayag ko ngayon. Ang pakikipagtulungan ng Dexin Group at Dingxing Tech ay tapos na. Bakit? Pinsan ko si Ruirui. Pinsan mo. Dahil sa iyo. Binigyan ko siya ng hindi dapat. Pero alam mo ba ang ginawa ng pinsan mo? Inayawan niya ang amoy ng matanda, pinapaalis niya. Nagbintang pa ng pagnanakaw at dinurog pa ang larawan. Nang asawa niyang namatay, binasag ang cellphone ng matanda. Amoy kahirapan naman talaga siya. Hindi ba pwedeng sabihin? Kuya, tingnan mo siya. Harap-harapan ka, kinampihan pa niya tong matandang to. Sino matandang yan ang tinutukoy mo? Kuya Chanbin, nakikita mo, sa puso ni Boss Wang, mas mababa ka pa sa matandang yan. Para sa matandang to, hinampas niya ang pinsan mo. Itapon niyo silang dalawa. Tama na, Dexin. Para lang sa isang matanda, harap ng tatay ko at ng mga kaibigan, pinalo mo ang mukha ng pinsan ko. Tama ba yon? Paano kung sabihin ko ang tinatawag mong matanda, nanay ko? Ano? Nanay niya pala yon? Talaga? Buti na lang naharang ako ni Li Zhengginong. Akto akong manapak sa matanda. Nanay-nanay mo siya. Nanay ko siya. Ang tunay kong nanay na nagpalaki sa akin, sa tingin mo. Makikipagtulungan pa ba ako sa kanya? Boss Wang, pakiusap, hindi ko talaga alam. Nananay mo pala siya. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Dahil nanay ko siya kaya kalumuhod at humingi ng tawad, di ba? Kung sakali, isa lang siyang ordinaryong matanda. Luluhod ka pa ba at hihingi ng tawad? Kuya, tulungan mo ako. Kasintahan mo si Boss Wang, bibigyan ka niya ng mukha. Pakiusap, tulungan mo ako, yung order na iyon. Nasa panganib ang buhay ng kumpanya natin, pakiusap. Tulungan mo ako. Mali ka talaga sa ginawa mo ngayon. Pero pinsan kita. Dexin, bigyan mo ng pagkakataon si Ruirui. Pinsan ko siya eh. Ngayon pa ang araw ng kasunduan natin. Ano ngayon kung pinsan mo? Pwede na siyang maging walang alam? Ubo. Detsin, dito ngayon. Hindi ba usapan tungkol sa kasal ninyo ni Chanbin? Magkaayos tayo. Nagsorry na rin si Chanbin sa nanay mo. Kaya sa ngalan ko, kalimutan na natin ito. Si Chanrui, pamangkin ko yan. Tingnan mo. Ano ibig mong sabihin? Pwede na siyang mag-akusa ng walang basihan? At basta na lang sampalin ang nanay ko? Ano naman ang nanay mo? Ganyan ang suot, kasalanan pa ng iba? Sabi magnanakaw siya. Mukha talagang magnanakaw. Ikaw, Ay Dexin, mali ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi rin yun ang ibig sabihin ng mga magulang ko. Dexin, tungkol dito. Mali talaga ang ginawa ng pinsan ko. Humingi ako ng tawad sa nanay natin para sa pinsan ko. Pakiusap, huwag kang magalit sa akin o sa mga magulang ko. Ang baho talaga. Kung hindi lang general manager si Dexin, hindi kita papansinin, matandang mabaho. Lumuhod ako at humingi ng tawad sa nanay natin. Pwede na ba yun? Huwag kang luluhod. Tatay, May dignidad ang lalaki. Wang Detsin, tama na yan. Naakusahan ang nanay mo bilang magnanakaw. May kasalanan din naman siya. Tingnan mo ang suot niya ngayon. May kakaibang amoy pa. Narito ako, naamoy ko. Bienan, amoy na native na manok ito sa akin. Dati, sabi ni Detsin mahilig kumain ng native na manok si Chanbin. Kaya pinatay ko at dinala ang native na manok mula sa probinsya. salamat tita. Mahilig talaga ako sa native na manok. Tatay, huwag ka nang magalit kay Dexin at kay tita. Mali talaga ang pinsan ko. Humihingi ako ng tawad kay tita. Anak, hindi kita sinisisi. Sana lang, magtagumpay kayong dalawa ni Detsin. Pinsan, kontrata. Dexin, yung kontrata, tingnan mo. hindi. Walang makakapagbabago sa kontratang ito. Wang Detsin, ano ba ang ibig mong sabihin? Akala mo ba dahil general manager ka? Magaling ka na. Sinasadya mo bang magpakitang gila sa hawak ko? O gusto mo bang ipahiya ang anak ko? Tian, hindi ako makikipagtulungan sa kanya. Dahil may problema sa kanyang pagkatao. Ang Dexin Group ay umabot sa kung nasaan ngayon. Dahil ang Dexin Group ay kailanman. Hindi nakikipagtulungan sa mga taong may masamang pagkatao.
Si Chan Rui ay pamangkin ko. Ngayon, ipinag-utos kong makipagtulungan ka sa kanya. Ako, si Lao Chan, sa harap ng lahat ng kaibigan. Ngayon, ito ang sinasabi ko. Tingnan natin kung papayag ka o hindi. Tian, kahit anong sabihin mo, wala itong saysay. Hindi ko isa sa panganib ang kinabukasan ng Dexin Group. Para magbiro, ang Dexin Group ay kailanman. Hindi babagsak dahil sa maling desisyon. Isang babae lang naman. Talagang inakala mo na ikaw ay isang mahalagang tao. Tatay, tumigil ka na, Dexin. Ay ang general manager ng Dexin Group. Ano naman kung general manager ng Detsin Group? Trabahador lang naman siya para sa atin. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Anak, akala mo ba na ang pagiging vice president mo sa Detsin Group ay ipinagkaloob ni Wang Detsin sa iyo? Iyon ay inayos namin ng mga matatanda. Si Wang Detsin ay trabahador lang para sa atin. Ano ang nangyayari? Ang ama ni Vice President Chan ay shareholder ng grupo. Tiyuhin, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Kung malaman ni Chan Qingyun na si Wang na nagtatago ng tunay niyang pagkatao ay ang chairman na hindi kailanman nagpakita, hindi kaya magsisisi siya ng sobra? Chan Bin, hindi mo pa alam. Ang tatay mo ay investor ng Detsin Group. Isa sa mga pangunahing shareholder sa likod. Wang Dexin. Trabahador lang pala siya para sa pamilya natin. Tama. Si Wang Detsin ay trabahador lang para sa pamilya natin. Noon, dahil maganda siya at may kaunting kakayahan. Hindi namin pinigilan ang relasyon ninyong dalawa. Sino ang mag-akala na ganito siya? Bienan, huwag kang magalit. Huwag nating hayaang ang maliit na bagay na ito ay makasagabal sa kinabukasan ng dalawang bata. Pumunta ako rito para pag-usapan ang kasunduan. Matanda, huwag kang mag-akala, hindi mo ba narinig ang tunay kong kalagayan? Si Wang Dexin, trabahador lang siya para sa pamilya natin at ngayon siya ay magpapakasal. Hindi na ako magpapakasal. Hinampas mo pa ang nanay ko? Ano naman kung hinampas ko? Matanda na lang naman yan. Wang Dexin, makinig ka. Pangalan ng tatay ko, shareholder ng kumpanya. Hindi mo na ako karapat-dapat ngayon. Ay cancel na natin ang kasal. Tama yan, pinsan. Huwag kang magpakatanga sa pagtulong sa mahihirap. Sigurado ka sa pag-cancel ng kasal? Sigurado. Sa estado mo ngayon, hindi ka karapat-dapat mag-supply pa ng sapatos ko. Assistant Zhang, ikaw lang ang nakakilala sa chairman. Pakikiusap, kontakin mo siya. Ang aming shares ni na Lao Sheng, Lao Sun, at ako ay lagpas 20% na kapag pinagsama. Kami tatlo ay magkakasama mag-apela para mag-daos ng board meeting. Para tanggalin si Wang Detsin bilang general manager. Parang hindi tama to. Baka hindi pumayag ang chairman. Kontakin mo lang ang chairman para magdaos ng board meeting. Huwag ka nang makialam sa iba. Bukas, sa meeting, tatanggalin na siya. Pagkatapos mawala si Wang Detsin, pipirma na ang pamangkin ko ng cooperation contract. Sech, ayos. Ako na ang mag-ayos ng shareholder meeting bukas. Pagdating ng shareholder meeting bukas, Pag ako na ang naging general manager, papalitan ko ang pangalan ng Dexin Group. Maging Tianbin Group. Wang Dexin, pagdating ng panahon. Wala ka ng kinalaman sa Dexin Group. Tianbin, ilang taon na tayong magkasama. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Wang Dexin, huwag kang maarap. Dati, pwede pa. Pero ngayon, anak na ako ng shareholder ng Dexin Group. Hindi mo na ako karapat-dapat. Mas mabuti pang inyong tamasahin ang huling araw bilang general manager. Pagkatapos ng shareholder meeting bukas, wala ka na. Dadalhin mo na lang ang nanay mong mabaho para mamalimos sa boss. Detsin. Nanay, nagkagulo ba ako? Wala yon, nanay. Kapag may problema, ako ang sasalo. Gusto nila akong tanggalin bilang general manager. CJ, gusto kong makita kung mapapapayag nila ang chairman. Laoshan. Narinig ko, bata at maganda ang chairman natin. Mayaman pa at single. Si Ji Chan ay bata. At guwapo. Baka naman. Maakit niya ang chairman? Haha. Kami ni Tioson, ipagtatagpo namin kayo. Para magkatuluyan kayo ng chairman. Kaya, unang-una, maraming salamat, Uncle Zeng. Kapag ikinasal ka na sa chairman, huwag mong kalimutan. Kami ni Uncle Son. Kapag napangasawa ko ang chairman, ang Dexin Group, ay sa atin tatlo na ang magdedesisyon, di ba? Hahaha. Pinsan, pagkatapos mong maging general manager, ang Ding Sheng Tech at Detsin Group ay magkakasundo na, di ba? Kaya tayong lahat, kailangan pa bang magpaalipin kay Wang Detsin? Wang Dexin. Sino ba si Wang Dexin? Hindi mo ba narinig? Sinabi ni Uncle Zeng, ipapakilala sa akin ang chairman bilang asawa. Ano ba ang Wang Dexin? Bakit ko siya pakikinggan? Magkakaroon sila ng board meeting para tanggalin ako bilang general manager. CJ, bukas dadalo ako. Sana, lahat ng board members ay naroon. Gusto kong makita kung makikinig ba sa inyo ang chairman.
Mga palaboy, akala mo kung sino ka? Hintayin mo. Bukas, pagsisisihan mo ito. Hey! Sana, huwag kang lumuhod sa harap ko para humingi ng tawad. At magmakaawa sa akin. Magkamag-anak. Magkamag-anak, ako ang may kasalanan. Lahat ito, kasalanan ko. Wala itong kinalaman kay Detsin. Ma, Ma, siguro uwi na lang ako. Uwi ako sa probinsya. Huwag ka nang magalit. ma, tumayo ka na. Ma, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Hintayin natin. Halika, ma. Halika, sumunod ka sa akin. Tayo na. Hahaha. Tingnan ninyo silang dalawa. Parang dalawang kit, di ba? Hahaha. Kakausapin ko ang chairman para dumalo sa meeting bukas. Assistant Hang, ikaw ang tanging. Nakakita sa chairman sa grupo. Pakiusap sa harap ng chairman. Magandang salita para sa anak ko. Narinig ko ang chairman ay bata, maganda, matangkad at single. Totoo ba? Ang chairman ay may fiancé. Pero ngayon, parang single na ulit. Mabuti yan. Adhana, sinusuportahan ko ang kasal na ito. Tianbin, kapag napangasawa mo na ang chairman, huwag mong kalimutan kaming mga tiyuhin mo. Sa wakas, makikilala ko na ang alamat ng chairman. Siya ang magiging Snow White ko. Hahaha. Snow White, AMEA. Tingnan natin kung paano kayo magsisisi bukas. Hoy, Assistant Zhang. Lao-chan, ang sinasabi ko, dahil napagpasyahan nating irekomenda si Chanbin bilang kapalit ni Wang Detsin bilang chairman, may mungkahi ako. Makipag-ugnayan tayo sa mas maraming shareholders. Magkakasama tayong magrekomenda para tumaas ang sansa natin. Ganoon din ang iniisip ko. Mas maraming shareholder, mas malaki ang sansa. Malapit ako kay Lao Song, hawak pa niya ang 8% na shares ng kumpanya. O, bilisan mo, tawagan mo agad si Lao Song. At tuloy-tuloy na natin ang pag-alis kay Wang Detsin. Itaas ang anak ko bilang general manager. Pagkatapos, ang benepisyo sa atin mga matatanda. Talagang matalino ka, Lao Chan. Manghamon sa pamilya Chan. Bukas, payakin ko si Wang Detsin. Nang husto. Mga tiyo at amain, ako si Tianbin. Una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At nangangako ako sa inyo. Pagkatapos maalis si Wang Detsin, ako mismo ang kukuha ng pwesto ng general manager, tiyak na ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ang isang malaking regalo. Kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Maraming salamat sa malakas na suporta ng mga kasamahan. Sa harap ng chairman, ipinagtaguyod ang aking anak. Nagpapasalamat si Lao Chan. Ano ba, alis na? Sino ba kayo? Naglakas loob kayong galawin ang isang major shareholder. Ikaw, isang empleyado, sa harap namin mga major shareholder. Anong drama mo? Hindi mo pa alam ang lugar mo. No. Sino ang nag-utos sa yun na dalhin ang matandang ito sa board meeting? Akala mo ba general manager ka pa rin? Nanay, hindi ba lagi kang nag-aalala na mawawala? Sa akin ang pwesto ng general manager gayon, sinabi ko na sa iyo. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Halika, umupo. Wang Detsin, narinig mo ba ang sinasabi ko sa iyo? Si Wang Detsin na ito, dahil general manager siya, hindi niya tinitignan. Kami mga shareholder, sobrang kapal na. Ngayon, kailangang irekomenda sa chairman na alisin si Wang Detsin bilang general manager. Sage, hintayin muna nating dumating ang chairman bago mag-meeting, sabi ng chairman. Mag-meeting muna kayo, ilista ang mga reklamo, darating siya pagkatapos. Simple lang ang hiling namin. Alisin ng chairman si Wang Detsin bilang general manager. Pinamahala ni Chanbin ang Detsin Group. Magpahayag kayo, tingnan ko kung ilan ang sumusuporta kay Tian King yun. Chairman, pumayag silang lahat na tanggalin si Wang Detsin. Chairman, Di ba't kamukha ko ang chairman? Wang Detsin, tanga ka ba? Di mo ba alam ang pagkakaiba ng general manager at chairman? General manager ka lang, hindi chairman. Wang Detsin, linawin mo. Ang general manager ay hinirang ng chairman na mamahala sa araw-araw na operasyon.
Sa madaling salita, empleyado lang siya ng mga shareholder tulad ng tatay ko. Pakilinisin mo ang sarili mong katayuan. Nananaginip ka ba? Tio, sa tingin ko si Wang Detsin. Nagpapanggap lang, alam niyang wala sa atin. Ang nakakita sa chairman. Kaya ginamit niya yon para makunwari bilang chairman. Ang galing mo, Wang Dexin, Nad. Sinungaling ka pa na ikaw ang chairman, pero huwag mong kalimutan. Si Zhang Ming ang assistant ng chairman. Nakita niya ang chairman pag nagpanggap ka. Mali ang plano mo. Tama, Wang Detsin, lahat ng plano mo ay nabigo dahil dito. Sa harap mismo ni Assistant Zhang, gumawa ka ng napakalaking pagkakamali. Assistant Zhang, ilantad mo na. Ang impostor na si Wang Detsin. Para mahiya siya. Si Wang ay hindi impostor, siya talaga ang chairman ng Detsin Group. May 70% siyang shares para maiwasan ang gulo. Ang ipinahayag niyang posisyon ay general manager lang. Paano mangyayari yon? Narinig niyo ba? Hindi namin narinig. Papangaralan ko si Zhang Ming na ulitin. Paano mangyayari yon? Paano maging chairman si Wang Dexin? Zhang Ming, binayaran ka ba niya? Kasabot ka ba sa pagpapanggap niya? Nagpapanggap lang yan, Assistant Zhang. Magkano binigay niya sa'yo? Doblehin namin. Ilantad mo ang paluloko ni Wang Detsin. Sumasang-ayon ako kay Lao Chan. Kayo? Sino ang nakakaalam kung chairman ba talaga si Wang Detsin? Kung sasali ka pa ngayon, tanga ka na. Magsalita kayo. Di ba sinabi niyong lahat? Natatanggalin ninyo si Wang Detsin? Ang meeting ng Dexin Group namin, kayong dalawa. Anong ginagawa ninyong mga taga-Dinseng Tech dito? Ayaw kong makita sila. Wang Zong, naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, ang tito ko ay major shareholder ng Detsin Group. Ang pinsan ko ay general manager. Binabalaan kita, huwag mo akong galawin. Dalhin ninyo palabas ang dalawang ito. Ikaw na guard, may lakas ng loob mong gawin yan sa pamangkin ko. Gusto mo bang mamatay? Hindi ka ba nakakaintindi? Ayaw ni Wang Zong. Marinig ang boses nila. Itapon ninyo sila agad. Bitawan. Huwag gumalaw. Wang Detsin, may lakas ng loob kang apihin ako. Hindi ka papatawarin ng matanda namin. Li Zhengji, tanga ka ba? Naniniwala ka talagang si Wang Detsin ang chairman? Tumahimik ka. Ayaw ni Wang Zong. Nang maingay, kung magsasalita ka pa. Isusuksok ko sa bibig mo ang maduming medyas na ito. Ako ang vice president, inuutusan kitang tumigil kaagad. Akala mo ba kasing tanga ako ng tatay mo? Hindi mo alam kung sino ang mas may saysay, ang chairman o ang vice president. Nagpapanggap ka lang. Hanggang ngayon, wala pang patunay. Ang chairman na hindi pa namin nakikita. Sa sandaling panahon lang, naniniwala na kayo sa kanyang sinabi? Pinag-alinlangan ninyo ako? Assistant Zhang, hindi kami nag-alinlangan sa'yo. Kung wala kang mapakitang kapani-paniwalang ebidensya, pasensya na, hindi kami makapaniwala sa'yo. Ganoon din ang palagay ko, kung maipapakita mo, ang patunay na si Wang Detsin ang chairman. Natural na maniniwala kami, kung wala kang ebidensya. Huwag kang magalit sa amin. Mabuti. Pinapayagan ko kayong magduda sa akin. Pero mamaya, pagkatapos kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan, maglalabas ako ng utos. Ang unang makakatapos, siya ang una kong patatawarin sa kanyang pagkabulag. Huwag na magdaldalan. Patunayan mo agad na ikaw ang chairman ng grupo. Dilatan ninyo ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Sapat ang mga dokumentong ito para patunayan na si Wang Detsin ang chairman ng Detsin Group. Wala na sigurong magtatalo pa? Ito paano ito nangyari? Si Wang Dexin ay general manager. Paano naging chairman? Marami pang imposible na bagay, pero ito ang katotohanan. Kung ayaw ninyong maniwala, wala akong magagawa. Ngayon, may nagdududa pa ba sa pagkatao ko? Dexin, makinig ka sa akin. Mahal pa rin kita. Pwede kitang pakasalan. Magpakasal na tayo. Ano ang sinabi mo? Hindi ko marinig. Sabihin mo ulit ng malakas. Pakakasalan kita. Magsimula tayo muli, pwede ba? Lezengi, hindi ba kita pinagbalaan kanina? Board meeting ng Dexin Group ngayon. Si Diane, isang vice president lang ng kumpanya. Angkop bang narito siya? Itapon din siya palabas. Opo, itapon siya. Ano ang ginagawa niyo? Mga basurang gwardiya.
Maniwala kayo o hindi, isang salita ko lang, tanggal kayo sa trabaho. Nga. Kailangan ko munang tanggalin ka sa trabaho. Bago kita patalsikin. Wang Dexin, huwag kang masyadong magmalabis. Shareholder pa rin ng kumpanya ang tatay ko. Kaibigan niya sina Diosene at Dioson. Hindi niya papayagan ang ginagawa mo. Ganun ba? Ngayon, bilang general manager at chairman ng Dexin Group, tinatanggal ko si Tian Bin. May tutol ba? Anak ko si Chanbin. Wang Detsin, ang ginagawa mo. Hindi mo ba ako pinapansin? Ikaw ang unang nagsalita, kaya ikaw ang unang aayusin. Sino ang sumunod kay Tian King yun kanina? Gustong magtanggal sa akin. Magtaas ng kamay. Para hindi ko na isa-isahin. Naaalala ko. Kayo ang dalawa, di ba? Hindi lang kayo sumunod kay Tian King yun kanina. Gustong magtanggal sa akin, pinagdududahan pa ang pagkatao ko. Kayong dalawa, ayaw na bang kumita sa Dexin Group? Chairman Wang, napilitan lang kami, napilitan. Nga. Napilitan lang kayong lahat, alam ko. Sige, bigyan ko kayong dalawa ng isang pagkakataon para magbago. Gusto kong makita kung ano itsura ng ngipin ni Tian King yun. Kung sino ang unang makakuha, hindi ko na pananagutin. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag kayong lumapit. Huwag. Tatay, hindi ko papayagang saktan niyo ang tatay ko. Dioson, pakiusap, huwag niyo saktan ang tatay ko. Umalis ka diyan. Sasampalin kita. Papatayin kita. Chairman, tingnan mo, nakuha ko. Pangharap ng ngipin pa. Chairman, tingnan mo, nakuha ko rin. Hindi ako ang nanakit. Siya ang nanakit. Siya ang nanakit. Nagpapanggap lang ako. Siya ang nanakit. Pa, Nakita ninyo ito, ang shareholder ng Dexin Group. Nakakalungkot talaga na gawin niya ito. Sige na, Lai Zhengyi. Ipahuli at dalhin sa presinto. Hulihin si Wang Detsin. Niloloko mo ba ako? Wang Detsin, ikaw at ako. Wang Dexin, Hindi ka namin palalampasin. May duda pa ba sa desisyon ko? Wang Dexin, ikaw ang pumatay sa tatay ko. Tama, ako ang pumatay sa tatay mo. Kasi kaya kong patayin siya, kaya dapat siyang mamatay. Ayaw mo rin sa nanay ko, pero kaya mo bang patayin siya? Wang Dexin, bakit mo ginawa? Ang lahat ng ito. Ilang taon na tayo. Wala ba talagang pagmamahal? Pagmamahal, nang hiwalayan mo ako. Bakit hindi mo binanggit yon? Gusto mo lang ako paalisin sa Dexin Group at kunin ang posisyon ko bilang general manager. Na gusto mo pang pakasalan ang chairman. Ikaw ang nagsabi ng mga yon, di ba? Ako, yon. Nagsasabi lang ng basta. Ah, si Jay. Ako naman, nakikinig lang ng basta. Sinsin. Mali ako. Mahal mo pa rin ako, di ba? Magsimula ulit tayo, pwede ba? Mahal mo pa rin ako, di ba? Sinsin, mahal pa rin kita. Kahit anong gawin mo, mahal kita. Walang kondisyon. Ano to? Si Chairman Wang pala ay isang loveful. Sinsin, mahal mo pa ba ako? Sabihin mo. Hindi. Wang Dexin, niloloko mo ako. Niloloko kita. O, saka, may sasabihin pa ako sa'yo. Opisyal kong inaanunsyo ngayon. Tinatanggal ko si Tian Bin bilang Vice President ng Dexin Group. Naiintindihan mo ba? Kailangan ko pang ulitin. Wang Dexin, wala ka talagang pinapatawad. Lai Zhengyi, ano ang sinabi ko sa'yo kanina? Board meeting ng Dexin Group ito. Pwede bang nandito ang hindi kasali? Dalhin siya palayo at itapon. Anong ginagawa mo? Umalis ka, Wang Dexin. Lai Zhengyi, may medyas ka naman, di ba? Tapan ang bibig niya, ang ingay. Ama, Anong ginagawa mo? dalhin siya. Wang Dexin. Ngayon, mayroon pa bang nagdududa sa pagkakakilanlan ko? Kung wala, basta sumunod kayo sa akin, Wang Dexin, at magtrabaho ng maayos. Siguradong pakikitunguhan ko kayo ng mabuti. Ngunit kung sino man ang may balak na magtaksil sa akin, Hindi po, hindi po. Si Chairman Wang ang aming gabay. tandaan ninyong lahat, ito ay ang aking nanay.